So, hello everyone! This is Mama Che. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga seeds na possible na itatanim ko sa garden ko. Andito lahat yung mga seeds. Ayan. So, andito sila lahat. Tingnan natin. Ito yung sa previous na mga seeds ko. Ito yung uunahin ko munang itatanim. Ito yung salad. Actually, hindi ko pa ito natingnan kung ano yung natitira kong mga gulay dito. Mga salad to sila. At ako yung magsisimula ng mag-sowing. Ito, bulaklak. Magtatanim din ako ng bulaklak. And kohlrabi. Ewan ko kung anong tawag nito sa English. So, I think meron akong maraming salad. Saka mga herbs din ito, oh. Persili, basilicum, or basil. So, marami pa akong mga seeds dito, actually. At sila yung uunahin ko. May broccoli pa din ako na green. Ito. So, magtatanim na ako nito. Salad, tsaka broccoli. Beetroots. We'll see. Oh, marami pa din akong beetroots. Ito, herbs. Magtatanim na din ako nito. Yung mga name tag ko sa mga garden. Gawa ko lang din to. Broccoli. Ito yung broccoli na seeds na own harvest ko. Yung last year, 2022 pa to. Galing dito, yung nagbulaklak. So, ginawan ko ng sariling, para hindi na ako bibili ng broccoli, diba? Basilicum, basil, kohlrabi. So, mga own seeds na harvest ko na to. Kale. Dami pala akong mga nakuha ng mga seeds. So, eto, sisimulan ko na yan sila. I think lahat dito dito is mga bulaklak ata to. So, actually hindi ako mahilig magtanim ng mga bulaklak sa labas. You're more on vegetable lang talaga ako kasi hindi ko alam kung saan to sila itatanim, paano to aalagaan at ano-ano. Pero we'll see, I will try na magtanim dito. Mga daisy, ito, lupins, mga ganito. So, yeah. It's interesting din na mag-try na ito. At saka, may tomato din ako. Hindi ko ako sure kung okay pa to sila kasi luma na to. I think this is 3 years old na siya. So, I'm not sure if tutubo pa ba to. Ewan. So, we'll try. And more on flowers. Nalilito na ako. Anyway, ito yung may naso na ako ng ganitong broccoli tsaka celery andun sa labas. It looking good na siya. So, I will put it side here. Ito yung tomato. Hindi mo na ako mag-ano ng tomato kasi it's still too early pa eh. To sila, mamamatay to dali kasi medyo minsan nag-0 degree. Dapat pag magtanim nito, dapat 10 degrees above na. Eto, nagtry ako nagtanim doon sa labas. Wala pang nabuhay dahil nga sa nilagay ko sila early eh. Parang namatay ata sila doon. So, tinakpan ko ngayon ng mga yung cover doon. So, we'll see kung may mag-survive ba doon. At saka ito yung mga bagong seeds na bili ko na naging inspirasyon ko para gumawa ng bagong raised beds ko. Ayan, dami nila oh. Nawindang yung tatay ng asawa ko nung pinakita ko sa kanya na bumili ako ng maraming seeds. Kaya talaga pangarap ko talaga magkaroon ng greenhouse. Pero hindi muna ako bibili ngayon dahil si Mama Che ay walang trabaho. So, magtry ako neto sa melon. Ito maganda to sa ilagay sa greenhouse. But, I will try sa labas ng bahay. Or gagawa na lang ako ng cover para protection. Ito din melon. Pumpkin, parang okay to ata sila. Kailan to sa April pa mag-start. Eto, excited ako dito. May ampalaya ako. Eto, mga Filipino food, ampalaya. Tsaka ito, yung mahabang beans. Tsaka may beans din ako na maliliit dito. Iba't ibang klase. Ito, gagawin ko lang to pag sa autumn. Pag wala na masyadong seeds pag wala nang masyadong halaman sa garden para at least ma-cover din sila ba. Hindi maging empty yung raised beds ko. Eto, magtanim na din ako. Ito, parang dami ng ng spinach seeds. Mafe-feel ko talagang bonggang-bongga. Eto, carrots. Gusto ko to. Gustong-gusto din to ng mga bata. Pero hindi muna ako magtatanim neto. Kasi it's too early pa. Ang gagawin ko dito is direct sowing ko na to sila. Hindi ko siya hindi ko to siya isusowing. So, direct sowing na to siya. Eto, ewan ko ba kung kailan to magsa-start. Sa April din. Nagtry ako nagtanim dito. Parang marami din silang seeds, oh. Last time bumili ako ng
ng ganitong seeds, ilang piraso lang yung laman. Ito corn, ito, napaka-successful yung corn ko na tanim last year, as in sobra. Bigay lang yun ng stepfather. Pero this time, bumili na ako kasi nahihiya na ako, binibigyan lang ako. Ito, pastinak, first time ko to. I usually, hindi ako nagluluto nito kasi hindi ko alam kung paano lutuin. Parang maging interesting din ba na gumawa nito. Ilalagay ko ata to siya sa raised beds. Tsaka may beans din ako dito. Pechay, ito. Gusto ko din to. Pak choy, ayan. So, kale, ito. Mga bata gusto din to ng mga kale. Lalo na pag sa, sa spring, ganito. Pupunta lang sila sa garden para kumakain nito, kukuha ng mga dahons. Kasi matamis siya pag winter yung mga, lalo na yung maliliit na dahon. Sobrang tamis. Kaya si Alicia nung 2 years old, 3 years old siya, ayun, laging nangunguha ng dahon. Kaya siguro yung anak ko na si Alicia nagiging vegetarian. Hindi kumakain ng karne. So, ito yung lahat yung mga seeds ko. Ang exciting ko talaga dito is yung ampalaya. Kasi masarap to sa breakfast lalo na pag may halong itlog. Ay, nako. Tsaka ito din, gisa-gisa, diba? Hindi ko nakita yung okra. Kala ko nakabili ako ng okra. May nakita kasi akong okra Kaso, baka hindi ko ata nabili, nalagay. Ito yung mga seeds ko. Ang dami nila. Ngayon, na ako kung saan ko to sila itatanim. Kasi hindi naman ganun kalaki yung raised beds ko. Tsaka ito mga to, consuming to sa space Kasi lalaki talaga to sila. Lalo na yung broccoli. So, ayan. Magsa-start na akong sowing doon sa labas. Niready ko na nga pala yung potting soil ko and I added vermiculites and perlite para hindi maging compact yung soil at hindi madry agad-agad yung soil natin. Pinutasan ko nga pala to yung nilagyan ko so they have enough drainage at hindi mabulok yung seeds natin sa sobrang basa. And I will start sowing the brassica plants first, which is one of them is the broccoli. Sobrang liit ng seeds and I'm not sure if makikita nyo. Sobrang liit lang na pabilog with dark brown to black color siya. Ayan. Next, brassica is a scarlet kale. Masarap magtanim pag may kulay din yung mga tanim natin, di ba? At masarap din to siya. Halos magkamukha lang yung seeds nito sa broccoli. Siyempre, huwag kalimutan maglagay ng name tag. Next, brassica is green kale. First time kong itry itanim ito at masarap din po to siya as in. Tingnan nyo, so sobrang liit ng seeds ng mga ito. Halos magkasing kulay na sila ng soil. Brassica plant din tong kohlrabi and masarap din po to siya. Another brassica plant din ang beetroots. Masarap din to siya, pwedeng ihalo sa salad, i-oven, or i-preserve. Pero hindi mahilig kumain ang asawa ko neto kaya hindi ko damihan ang pagtanim this year. The last 4 row is the green salad. 4 na klaseng salad to sila. And all of them have identical seeds. They have same form, shape, and color as in same lang talaga. And then lagyan natin ng soil para matakpan yung seeds natin. And of course, wag natin kalimutan diligan ng tubig ito at hindi dilig ng partner natin ha. Dito ko muna sila itatanim lahat for germination. Tsaka ko pa sila ililipat sa individual na tray pot pag tutubo na sila. Nang sa gayon, mapili ko yung strong and healthy plants. Actually, madaming veggies akong itatanim this year and I'm so excited and hoping to have a decent harvest in the end of the year. Hindi ako magaling sa pagtatanim dahil ako'y baguhan lamang sa mundo ng pagtatanim. But since I was a kid, pangarap ko na talagang magtanim ng mga gulay. Kaya excited ako nung lumipat na kami dito sa bahay namin kasi nakita kong may space area ako sa pagtatanim. Sa unang taon ng pagtatanim ko ay hindi biro dahil halos na mga tanim ko ay failure. Tanim lang kasi ako ng tanim na hindi man lang inaalam yung mga negative or possible cause sa pag-failure ng pagtatanim. Nagulat na lang ako the next day at naputol yung young seedlings ko na kaka-transplant ko lang. Yung iba naman naubos yung mga dahon dahil kinain ng mga cabbage worm. Nagkakamagots din yung iba. Ay nako, ewan ko na lang. Dahil sa mga iba't ibang insekto na dumadapang sa mga tanim ko, ako ay na-challenge. Minsan hindi ko inisip yung paghinto sa pagtatanim. Instead, lalo ako naging porsigo sa pagtatanim at ni-research ko lahat mga possible answers kung bakit nagkaganon yung mga tanim ko, kung paano ko sila aalagaan, isave at ikontrol yung mga insekto na sumisira sa mga tanim ko. Doon ko lang nalaman na hindi pala madali ang pagtatanim kasi they need time, effort, and care din talaga. Katulad din ng relasyon. Kailangan i-check mo sila time to time para hindi ma-waste yung pinaghirapan at napagsimulan mo.
Dahil sa sobrang excited ni Mama siya sa pagtatanim, ayun, tanim lang siya ng tanim without knowing sa mga insekto na apekto sa mga tanim niya. So, huwag basta-bastang susugod na hindi man lang inaalam yung background at huwag basta-bastang susuko at bibitaw na hindi inaalam. Naks naman! I am still learning dito sa pagtatanim. Minsan nagta-trial and error din ako para lang malaman at makilala yung pagtatanim. Marami din akong natutunan sa mundo ng pagtatanim dahil kagustuhan ko ang pagtatanim pati ang pagiging karpentero sinubok ko na rin para lang makapagtanim. Katulad ng pagmamahal ko sa iyo, hahamakin ko ang lahat, maging akin ka lamang. Lande! Nag-raised bed nga pala ako dahil matigas at mabato yung lupa namin. Parang puso mo lang. Hulo? Ang napaka-exciting dito sa pagtatanim is yung may ma-harvest ka. Yung tipong proud na proud ka sa sarili mo dahil ang pagkain sa lamesa ay galing sa pinaghirapan mo sa pagtatanim. At ito pa, lalo ako nagpupursige sa pagtatanim nung nakita ko pati anak ko nag-e-enjoy din sa mga tanim ko. Namimitas ng gulay at prutas at kinakain din niya. May mga prutas din kami sa bakuran namin, which both of my kids enjoyed it last year. Hanggang dito na lang muna yung kwentuhan natin mga langga at namamaos na boses ko sa kaka-voice over. Hindi din pala madali mag-voice over, no? First time ko kasi itry to eh. Ilagay ko muna to sila sa mini greenhouse ko para mag-germinate tong mga to. Hanggang sa uulitin, thank you for watching. Bye-bye!